tila nauubusan na nga ng swerte itong si Naoya Inoue dahil naharap po ito ngayon sa isang mahirap na desisyon na kung saan ay sa isang maling desisyon ay maaaring malagay sa alanganin ang boxing career ng nasabing Hapon. Kaya pinag-aaralan po ngayon ng mabuti ng kampo ni Inoue ang dalawang opsyon. Una, ito ay mananatili muna sa 118 upang depensahan ang kanyang mga titulo at masigurado na rin ang pagiging undefeated nito. Ngunit mula dito ay posibleng masira ang kanyang boxing career dahil sa mga sandaling ito ay literal na mga latak na lamang at mga talunan ang naiiwan pa sa 118. Kaya katakot-takot na kahiyan at katatawanan na naman ang aabutin ng Hapon para lamang depensahan muli ang kanyang mga titulo. At ang pangalawang option nga po ng kampo ni Inoue ay ang umakyat ng 122 upang tangkaing madispatch siya ang dalawang hari ng 122 or sa super bantamweight na sina Unified Champion Stephen Fulton at ang isa pang Unified Champion na si Murodjun Akhmadaliev. At ang magiging tanging sakripisyo dito ni Inoue ay kailangan na nitong bitawan ang mga belts sa 118 na halos hindi pa gaanong umiinit sa mga kamay ng nasabing Hapon. Sa kabilang banda, tila inaayawan ngayon ng bansang Amerika ang ating pabato na si Cuadro Alas. Dahil kung pag-uusapan po ngayon ang politics sa boxing, ay malaking banta po ngayon si Alas kontra sa mga American boxer. Gaya na lamang ni Stephen Fulton na nagawa pang bitawan nang wala sa oras ang kanyang WBO belt sa 122 upang makiiwas lamang kay Cuadro Alas. Kumbaga ay kailangan munang pumirma ng kontrata ni Alas kay Babarum upang payagan itong maghari sa Las Vegas. Kumbaga ay kailangan munang makinabang ng mga American promoters sa mga magiging panalo ng ating pabato na walang iba kundi si Cuadro Alas.